ng may kapal ng pagkaing kaniyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay makapagdadala sa atin upang tayo ay tumubo, lumawak, lumalim ang ating pagkilala sa ating Poong Jesus Nazareno.
Sa lahat po ng daloy ng Ebanghelyo, mga kapatid, ang ating Poong Jesus Nazareno ay nag-aanyaya po sa atin. Tayong kanya mga tagasunod ay gawin din kung ano ang kanyang ginawa sa pagpapakain ng 5,000. Ang himala na ipinahayag po bilang katotohanan ng pagkalinga po ng Poong Jesus Nazareno. 5 tinapay na cebada, 3 isda, napakain ang 5,000 tao. At ang katangi-tangi po dito ay binanggit po sa ating Ebanghelyo, hanggat sa gusto nila. Ibig sabihin, binusog ng Poong Jesus Nazareno. Hindi sabing, tarya-tarya lang yan, ha? Tigi-isa lang kayo. Pero sinabi, busugin hanggat gusto nila. At ang kamangha-mangha ay may 12 bakol pang natira na binanggit ng Poong Jesus Nazareno. Tipunin upang hindi masayang. Ito'y nangangahulugan na mayroon pang pakakainin, mayroon pang hahatdan ng tinapay at isdang nagmula sa 5 sebadang tinapay at 3 isda. So, hindi po ba kamangha-mangha ang pagpapadaloy po ng pagkalinga ng ating Poong Jesus Nazareno sa mga nagugutom ay ninanais po niyang atin ding gawin. Kaya sinasabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, si Santa Teresa ng Calcutta, kahit isang baso ng tubig at isang tinapay sa bawat taong tutugon na bigyan ng pamatid-uhaw at pamatid-gutom ang taong nauuhaw at nagugutom. Ito ay isa ng pinakamalaking himala na magagawa ng sino man isa sa atin na mahatdan ng pamatid-uhaw, mahatdan ng pamatid-gutom ang bawat isang tutugon bilang tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi ito kawalan sa kada isa sa ating maghahatid upang maging mabigyan ng pamatid-gutom at pamatid-uhaw ang isang tao na hindi natin kilala, na alam nating hindi umiinom ng 3 beses sa isang araw, alam nating hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw, na bawat isa sa ating bilang tagasunod, na ninanais po ng Poong Jesus Nazareno, na magaya natin ito, magawa natin ito, mabigyan natin ng dukwang, idukwang, alam niyo yung dukwang sa Tagalog, idinudukwang natin ng kamay upang may maihatid tayo sa ating kapwa. Kaya sinasabi po, ang Panginoon ay hindi kailanman nagkukulang sa atin. Kaya't meron po tayong dapat kalingain, meron tayong dapat ipahayag ang ating pag-ibig tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa buong kalamnan natin at sa buong pagkatao, na ito'y maipahayag natin bilang tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno. At ganun din po, sa pagpapakain ng 5,000, ay may patuloy na ginawa ang Poong Jesus Nazareno upang tayo di makatikim. Taon 33 sa Jerusalem, ngayon 2024, ang kanyang tinapay, ang katawan, pakakainin tayo upang mabigyan tayo ng buhay sa altar na ito ng pag-aalay ng kanyang katawan at dugo, na makakain. Ilang milyon tayo, ilang libo tayo na naririto ngayong gabing tatanggap ng tinapay na naging katawan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa pagkain natin na tayo tumanggap, tayo binigyan sa matinding pag-ibig ng Diyos sa atin, ibahagi natin ito na ang daloy ng katawan ng Poong Jesus Nazarenong ating kakainin ay maibahagi rin po natin sa ating kapwa. Kaya sinasabi, ako ba'y tagasunod
ng Poong Jesus Nazareno, pues ang kanyang ginawa ay gawin din natin upang magtatak ang isang Kristiyanong pamumuhay na ninanais po ng Poong Jesus sa atin. Ang milagro ng Poong Jesus Nazareno ay tanda ng ating kaligtasan. Ang pagpapagaling sa mga may sakit ay tanda ng kaligtasan. Ang pagpapakain niya ngayong gabing ito na magaganap sa atin ay tanda rin po ng ating kaligtasan ng kanyang katawan ng dugo ay magdala sa atin patungo sa langit. Kaya mamaya po, nawa ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan.